Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, at ang atin pong topic for today ay pinamagatan po nating A Faith That Stands Before Kings. Nasa chapter 24 po tayo. Pag-aaralan natin ang buong chapter, verses 1 to 27. Maiksi lang naman po ang kapitulong ito ng Aklat ng Mga Gawa, itong chapter 24. Hindi ko po mahati sapagkat isang pangyayari ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga bagay na ito. At ito po yung pagharap na ni Apostol Pablo sa kanyang mga manguusig. At sa pagkakataong ito, samahan po ninyo ako, atin pong basahin ang mga talata. Acts 24, 1 to 27. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they brought their charges against Paul before the governor. When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect, and even tried to desecrate the temple. So we seized him, but the commander Lysias came and took him from us with much violence. By examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. The other Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. When the governor motioned for him to speak, Paul replied, I know that for a number of years you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago, I went up to Jerusalem to worship. My accusers did not find me arguing with anyone at the temple or stirring up a crowd in the synagogues or anywhere else in the city. And they cannot prove to you the charges they are now making against me. However, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. And I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of several years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and to present offerings. I was ceremonially clean when they found me in the temple courts doing this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. Or these who are here should state what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one thing I shouted as I stood in their presence. It is concerning the resurrection of the dead that I am on trial before you today. Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. When Lysias the commander comes, he said, I will decide your case. He ordered the centurion to keep Paul under guard,
but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. Several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, "That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you." After the same time, he was hoping that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ang Acts 24, mga kapatid, records the Apostle Paul's standing trial before Governor of Caesarea na si Felix. After being rescued from a murderous plot na gagawin noong 40 men dun sa Jerusalem sa Acts chapter 23, si Paul ay dinalas ng Roman authority sa Rome para itakas dun sa mga Jewish leaders, accusers, na nag-a-accuse sa kanya falsely. Ito yung ginawa ni Lysias, natatandaan nyo. Kaya buong madaming mga sundalo ang nag-escort kay Paul papunta sa Caesarea sa Rome. At dito makikita po natin, mga kapatid, sa chapter 24, una, a Christian facing injustice. Ito naman ang pangako ng Panginoon, or rather, hindi pangako, sinabi ng Panginoon ang mangyayari. Pag alis niya, ang sabi, iiwanan niya ang mga alagad at ang mga alagad will suffer injustices. In this world, you will have persecutions. You will be tried. You will be tested. Pero ang sabi ng Panginoon, be of great cheer. I have overcome the world. Dito makikita natin hindi lang yung Christian facing injustice, kundi yung corrupt political system. Kung inaakala ninyo na ngayon lang uso yung mga corruptions, yung greed, yung hunger for power, yung mga insertion ng budget at mga flood control, mga kapatid, noon pa man talagang corrupt na ang political system. At dito mamaya makikita natin yan ng gusto. Pero makikita rin natin dito sa Acts chapter 24 a faithful witness who stand firm when others compromise. Makikita rin natin na sa kabila na ang lahat ay naapektuhan na ng corrupt political system, may mga mananampalataya pa rin na maninindigan sa katotohanan at tayaang buhay kahit na nga po ang kanilang sariling katatayuan para ipagtanggol ang totoo at hindi makikipag-compromise. So these chapters teaches us how to stand for Christ even when the world pressures us and how God's providence uses trials as a platforms for the preaching of the gospel. Makikita natin yan sa ating pag-aaral. Let us now go verse by verse explanation ng Acts chapter 24. Let us go to verse 1. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and the lawyer named Tertullus, and they brought their charges against Paul before the governor. Kahapon, naalala niyo po ba? Si Pablo ay kinulong saan? Sa palasyo. At doon sa palasyo, naghihintay sila ng pagdating noong mga nag-a-accuse galing sa Jerusalem para litisin ang kanyang kaso. At dito po sa chapter 24 verse 1, 5 araw ang nakalipas nang dumating na ang mga mag-aakusa. Sino ba yon? Una, the priest. The Jewish priest na si Ananias. Na kung saan siya yung talaga namang nag-utos na gulpihin si Pablo. At siya ang nagbigay din ng pahintulot doon sa
40 tao na naghihintay na lumabas si Paul para kanilang patayin. Ganun katindi ang corruption sa loob ng simbahan kapag yung namumuno at yung nangunguna ay talagang taliwas ang utak at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Even the church can be used for the, for the persecution of people. Kaya huwag na kayong magtaka, yung mga nasa pamunuan, yung mga nangunguna sa simbahan, ay talagang subject yan sa pang-aabuso. At dito, high priest pa yan mismo. Siya na kung saan dapat ay pinagmumula ng kabanalan, siya na kung saan dapat ay pinangungunahan ng pagiging tapat sa kanyang tungkulin. Pero makikita niyo po, noon at ngayon, kung sino yung mga nasa pamunuan, kung sino yung mga nangunguna, sila yung pangunahin sa korupsyon, sila yung pangunahin sa pang-aabuso, sa panlilinlang sa mga tao. At hindi lang yon mga kapatid, sa likod ng mga taong iyan ay may mga abogado na siyang tagapagtanggol. Ito ang unang gusto kong inyong makita. The Jewish leaders bring professional lawyer against Paul. 5 days later, yung high priest pumunta sa Caesarea. Sino kasama? Some elders, yung kanyang mga kapanalig na mga elder. Sino pa? Yung lawyer na si Tertullus. Kaya yung mga gumagawa ng kalokohan, laging may mga katabing lawyer yan para magtatanggol sa kanila. Nagtataka pa ba kayo na yung mga nagbabanal-banalan sa Senado, nagbabanal-banalan sa Kongreso, ang lalakas ng loob na manakot kasi may mga lawyer silang katabi. Pag ikaw ay tumayo laban sa kanila, kalaban mo ay lawyer nila. At itong mga lawyer na ito, hindi basta-basta mga de Campanilla. And they brought their charges against Paul before the governor. Wala nang bago. Kung ano yung nangyayari sa panahon natin ngayon, nangyayari na yan sa panahon pa ng banal na kasulatan. Ano ang katotohanan tungkol dito na pwede nating matutunan? The world often uses power and influence against God's servants. But this never intimidates Paul. Tandaan niyo mga kapatid, kapag nasa katotohanan ka, hindi mo kailangang magngangawa. Katulad nung ginagawa ng mga isang senador na sabit sa korupsyon, ayaw tumigil ng kangangawa. Siya yung tanggol ng tanggol sa kanyang sarili, yung simbahan niya, siyang na parang mga mga asong kahol ng kahol. Pati yung tatay niya, nananakot pa. Tinatakot yung mga testigo na kung ano-ano at ididemanda at may mga lawyer din sila. Diba? Uso na ngayon yun mga kapatid. Uso na rin yun nung panahon ni Apostol Pablo. Pero yung matuwid, wala nga lawyer Yung matuwid, alam niya kung anong dapat niyang gawin. Alam niyang dapat siyang tumahimik at alam niya kung kailan siya dapat magsalita. At si Pablo, nandoon sa bilangguan, naghihintay lang siya ng patawag sa kanya para sa paglilitis. Tandaan, ang mundo often uses power and influence. Pero yung tao na anak ng Diyos, yung taong matuwid, hayaan natin na ang Diyos ang siyang magtanggol. Amen mga kapatid. Now let us go to verse 2 hanggang 4. Ano sabi ng verse 2 hanggang 4? When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. Tingnan ninyo ang sinabi ni Tertullus. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. Wow! Napakagandang pangungusap ng isang abogado. Para talagang aral na abogado. Sino ang pinuri nitong si Tertullus? Tertullus begins with flattery and not sincerity. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nitong abogadong ito Binabanggit niya lang yan para magmukha siyang maganda sa paningin ni Felix.
Pinupuri niya si Felix. He begins with flattery, but historically, listen to this. Historically, Felix did not bring peace. Felix brought cruelty and instability. Kaya sinungaling itong mga bugadong to talaga eh. Noon pa man, bulaan na, makapambola lang. Kaya mga abogado, mga kapatid, talagang yan tagapagtanggol yan. Hindi lang ng matuwid, kundi tagapagtanggol din ng baluktot. Kasi kailangan ng abogado ng mga baluktot. Kung matuwid at merong abogado na magtatanggol sa matuwid, praise the Lord. Pero tandaan, ang abogado'y nanumpa, ipagtatanggol ang matuwid at ang hindi matuwid. Madalang yung abogado na tatanggap lang ng kaso na alam niya na yung kanyang kliyente ay matuwid. Walang ganon. Kaya mga kapatid, itong si Tertulius, sanay yan. Sanay na abogado at magaling at alam niya paano paiikutin para makuha ang pabor. Sinimulan niya ito sa pambobola sa judge, si Felix, na kung saan ito ang dumidinig ng kaso. Oh, ang galing mo, Felix! We enjoyed a long period of peace under you. Samantalang alam na napakawalang hiya nitong si Felix. Siya ang naghatid ng kaguluhan sa Roma at yung political and economic instability dinadanas ng mga tao kagagawa ng gobernador na ito. Sabi nga ni Josephus, isang Roman historian, he described Felix as a violent, corrupt, and greedy. Mamaya makikita niyo pa yung greed niyan eh. Naalala niyo po ba sa dulong bahagi? Kaya niya laging pinapatawag si Paul sa pag-aakalang susuhulan siya ni Pablo. Ganon kaloko yan. Pero pinuri ng abogado ng kabila. Oh, napakagaling mo. You have brought reforms in this nation. Everywhere, in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. Ang tindi ng kasinungalingan, hindi po ba? Hindi pa nagsisimula, nambobola na. Tertulius' words are political flattery to influence the governor's judgment. Parang isang politikong nangangampanya, mambobola ng mga tao, ibibigay ang lahat ng pangako, pero ang katotohanan, hindi yun totoo. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya itong Acts chapter 24, 2-4 shows us the Jewish leaders rely on rhetorical manipulation, not truth. Nandun sila para talagang madali lang si Paul, para mapatay lang si Paul at gagawin nila lahat ng kanilang mga rhetorical manipulation para mangyari ang kanilang kagustuhan. Flattery is being used as a political tool to bias the judge. But look, si Lucas na siyang writer ng Book of Acts sets up a contrast between Paul's honesty and Tertulius' deceit. The court case is not about justice. The court case is about religious and political attack against the Apostle Paul. Amen mga kapatid. Nakikita niyo po ba ang aking pinupunto sa mga bagay na ito? Now, let us go to verse 5 and 6. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect and even tried to desecrate the temple, so we seized him. Yan, tingnan po ninyo mga kapatid. Ano-ano ba yung mga akusasyon kay Paul? 3 things. 1, troublemaker. Public nuisance. 2, leader of the Nazarene sect. Paul's description of Christianity, ang tawag nila doon, sekta ng mga Nazareno. At inaakusahan si Paul na siyang leader nito. Mga kapatid, hindi siya ang leader. Sinalubong nga siya ng mga leader ng Jerusalem Church na siya'y dumating sa Jerusalem. Do you remember that? Na masayang pagtanggap galing sa mga apostol. The apostles were the leaders of
the Nazarene sect na tinatawag nila. Pagkatapos, yung pangatlo, desecrating the temple. So, paano dinesecrate yung temple? Pumunta nga siya sa temple at nung hinuli siya'y nasa templo sumasamba. These are all false accusations, very similar to how Jesus was falsely accused. Diba sa harapan ni Pilato, sa Mark chapter 15 verse 3, many charges given to the Lord Jesus ng mga false witnesses. But Jesus made no answer. Ang katotohanan, mga kapatid, faithfulness to Christ often invites slander katulad ng nangyari kay Apostol Pablo. Ang katapatan sa Panginoong Hesukristo, aminin natin o hindi, ay maghahatid talaga ng iba't ibang mga karanasan at iba't ibang mga akusasyon. Amen po? So, ipagpatuloy po natin. Let us go to the next verse. Verse 7. But the commander Lysias came and took him from us with much violence. Ito yung pagpapatuloy ni Tertullus. So dito, mga kapatid, hindi pa nakontento itong Sir Tertullus sa paggamit ng kasinungalingan para pagbintangan si Pablo. Ngayon, inaakusahan na rin niya si Lysias. Naalala niyo po ba si Lysias? Siya yung Roman commander na kumuha kay Pablo sa gitna ng pambubugbog ng mga Hudyo, ng mga tao. At ang bintang dito ni Tertullus, sabi niya, Commander Lysias came and took him from us with much violence. Now, lumalabas pa na sila ang argabyado. Lumalabas pa na sila ay, ano tawag doon? Naging violent yung pagkuha ni Lysias kay Paul. Kaya Tertullus now accuses Commander Lysias of interfering with their lawful judgment. Na parang matuwid yung ginagawa nilang pambubugbog kay Pablo at yung ginawang pagkuha ni Commander Lysias kay Paul para sa kanila ay violent. Interfering with what they are doing. So this is ironic because Lysias actually rescued Paul from those mob that was trying to kill him. At alam natin yan, sa Acts 21:30-36, balikan niyo po yung pag-aaral natin na yun. Ginugulpi nila si Pablo, buti na dumating si Commander Lysias. Kung hindi, patay na si Paul doon. Kaya nga ang ating conclusion doon ginagamit din ng Panginoon ang batas, kahit nga hindi mga matutuwid na batas, para iligtas ang kanyang lingkod. At dito nakita natin yon, di po ba? So the Jews portray their violent mob attack as legal action, while portraying the Roman officers' intervention as violence. Na yung kanilang pambubugbog kay Pablo ay normal. Ang pambubugbog kay Pablo ay legal, makatwiran. At ang pagpigil na ginawa ni Commander Lysias ay violent. Nakita niyo po? Kung anong utak meron ang mga tao na talagang bat-bat ng kasalanan. Babaliktarin ang matuwid. Yung kasamaan, palalabasin kabutihan, at yung kabutihan ay papalabasin na kasamaan. Amen? No? This is classic distortion of truth. Anong insight na makikita natin dito? Tandaan, when people cannot present real evidence, they will resort to twisting the story. Pag walang maipresenta na isang malinaw na ebidensya, magre-resort ang tao na walang ebidensya sa kasinungalingan. They will try to twist the story. And the Jewish leaders were losing their influence and credibility. So now they shifted blaming the Roman commander Lysias. Nakuha niyo po, mga kapatid? Ganong katindi. Kaya let us go to verse 8.
So by examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. Anong paliwanag dito mga kapatid? So dito, si Tertullus mismo ang siyang nagpapayo kay Felix. Tertullus essentially telling Felix, hindi mo kailangan ng witness, Felix. Just interrogate Paul and you will see he is guilty. Ito po mga kapatid ay isang deception. This is again deceptive because sa Roman law, hindi pwede ang hearsay. Sa Roman law requires witness and evidence. But the accusers provide none. Kaya kung ikaw ang nag-aakusa, kailangan mo witness. Ang kailangan mo ebidensya. At dahil wala silang ebidensya, wala silang witness, puro hearsay at kasinungalingan, sabi nila kay Felix, hindi mo na kailangan ng witness. Ikaw na lang mag-interrogate. Malalaman mo kung siya ay guilty o hindi. Nakita niyo po? They want Felix to rely on pressure and assumption and not on the truth. Key insight. When accusations are false, accusers avoid real evidence and want court to do their work. Tertullus is appealing to politics, not justice. Nakuha niyo mga kapatid? Now let us go to verse 9. Ano pong sabi ng verse 9? The Jews also joined in the attack, asserting that these things were so. Anong paliwanag? After Tertullus finishes, yung mga Jewish elders the Jewish elders present add their voices. Parang bandwagon lang yan eh. Na, di ba, madalas sinasabi, the voice of the people is the voice of God. Hindi yung totoo. Para lang mas marami ang sumisigaw, nakisigaw na nga sila. Para kunwari, mas marami, mas makatotohanan. Pero they provide no new information, just verbal agreement. Siguro tuwan-tuwa sila doon sa abogado nila kasi yung abogado nila magaling. But this is the tactic of mob consensus. Many voices shouting the same thing to create an illusion of truth. Pero ang key insight, a crowd's agreement does not equal the truth. Hindi palibasa marami ang sumisigaw ay tama ang kanilang isinisigaw. Tandaan ninyo, hindi totoo the voice of the people is the voice of God, especially in this corrupt world. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pupunta doon. Makipot, maliit, makipot ang daan patungo sa katotohanan. Kaya kung titingnan, ang boses ng Diyos nasa minority, ang nakakaalam ng katotohanan nasa minority, at ang sigaw ng totoo nasa minority, mas marami ang nasa kasinungalingan. Amen? So the truth is not determined by numbers, but by evidence. Amen? Now, verse 10. When the governor motioned for him to speak, ito si Pablo na, it is now his turn. Parang cross-examination niya sa korte. Tumayo na yung abogado ng kabila, naglitaan niya na ng mga pambobola at kasinungalingan. Eto na ngayon, tinawag na ni Felix itong si Paul para siya magsalita. Simple lang ang sinabi ni Paul. I know that for a number of years, you have been a judge over this nation. So I gladly make my defense. So, dito, Paul respectfully begins his defense. Unlike Tertullus, Paul offers no flattery. Wala siyang pambobolang ginawa kay Felix. Oh, magaling na Felix, ikay mabuti, ikay galing. Walang ganon. Ang binanggit lang ni Pablo ay katotohanan. Only truth. I know, kung ano yung alam niya, that for a number of years, you have been a judge over this nation. Pero hindi sinabi ni Paul dyan na, you have been a good judge for this nation.
Ang alam ko, kung ano man ang nangyayari ngayon sa mundong ito, dahil yun sa'yo. Kung may kapayapaan ngayon, dahil ito sa'yo. Kung may kaguluhan, dahil ito sa'yo. Kung ano man ang aming buhay, dahil ito sa'yo. That is what it meant. It meant, you have been a judge over this nation. So I gladly make my defense. Kung ano man ang kahinatnan ng paghihiring na ito, bahala ka. Pero ito ang sasabihin ko bilang aking depensa. Ano lesson ito, mga kapatid? Christian must speak truth respectfully but boldly. Sabihin mo lang ang totoo, katulad dito. Magsisimula si Pablo na ipahayag ang katotohanan. Verse 11 to 13. You can easily verify that no more than 12 days ago, I went up to Jerusalem to worship. My accusers did not find me arguing with anyone at the temple or stirring up a crowd in the synagogues or anywhere else in the city. And they cannot prove to you the charges they are now making against me. Galing na po. Paul states facts. Hindi kailangan ng mahusay na paliwanag. Sabihin mo lang ang totoo at hayaan mo yung katotohanan ang magtanggol sa'yo. Una, ang sabi niya, 12 araw pa lang ako sa Jerusalem. Kung 12 araw ako, paano ako makakapag-steer ng crowd para sa rebellion? Paano ako gather ng mga tao para mag-rebelde? 12 days pa lang ako. At alam ninyo na pumunta ako sa Jerusalem para sumamba. Saan nyo sinasabing gigibayin ko yung templo? Or I am saying anything against the temple? I was there to worship. And no one found him arguing or stirring up crowds. Anong mahalaga rito, mga kapatid, na ating makikita? Christianity is not a religion of chaos, but of peace and order. Naalala niyo po, ang payo sa kanya ni Santiago pagdating niya ng Jerusalem, di ba? Niyakap siya ni Santiago, winelcome, at ang sabi niya, kapatid na Paul, marami dito ang nagsasabi na mga kapatiran nating mga Hudyo na ikaw daw ay nagtuturo na huwag na sundin ang kautusan ni Moses. Alam ko naman na hindi yun totoo, pero para patunayan natin sa kanila na ikaw ay sumusunod pa rin sa kautusan ni Moses, meron diyang 3 tao na gagawa ng Nazarite vows. Sumama ka sa kanila at maghandog kayo sa templo. Diba? Iniingatan nila yung kaguluhang pwedeng malikha ng hindi pagkakaunawaan. At si Pablo, pumayag siya sa bagay na yon. He went to that ritual just to prove na he doesn't want to create disorder or any form of argumentation and stirring of crowds. Kaya, mga kapatid, makikita natin ang kasinungalingan na ginagamit ng mga kaaway dito ni Apostol Pablo. Verse 14, however, sabi ni Paul, I admit, inaamin ko sa inyo, I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and what is written in the prophets. So Paul affirms what they call a sect. And he worships the God of our fathers. And believing everything, hindi niya kinakaila, Hudyo ako eh. Kung anong nakasulat sa propeta, kung anong nakasulat sa kautusan, pinaniniwalaan ko yan. Paul appealed to the scripture as the authority. Wala namang maibanat sa kanya laban sa kasulatan ang mga Hudyo kasi masunuri nga si Pablo ron eh. Take note that faith is not innovation. His faith is rooted in God's revelation. Yung kasulatan, yung pangako ng kasulatan,
Yun lang ang ayaw tanggapin ng mga Hudyo na si Kristo ang katuparan ng kasulatan. At yun naman ang kaibahan ng itinuturo ni Apostol Pablo. Verse 15, and I have the same hope. Kung ano yung pag-asa ng mga Hudyo, yun din ang pag-asa ko. Na sa Diyos at itong mga nag-aakusa sa akin ay naniniwala din na merong resurrection, na may pagkabuhay na maguli. Hindi lang ng mga matuwid, kundi ng masama. At dito mga kapatid, napag-aralan na natin yan eh. Itong mga Hudyo na to, kinampihan pa nga si Pablo laban sa mga Sadduceo eh. Yung mga Sadducees na hindi naniniwala sa resurrection of the dead. Di ba nag-a-argue na ngayon mga Sadducees at saka itong mga priest ng Jew, ng Hudyo. Kumampi pa sila kay Paul. Kaya wala silang argumento dyan. Paul emphasizes the resurrection of the just and the unjust. This is central. Christianity stands or falls on the resurrection. Amen po ba? Kaya bilang example nga si Peter preaching at the Pentecost sa Acts chapter 2. Ang biblical theology, the resurrection validates Christ, finished work, and final judgment. Kaya ito yung kanyang itinuturo dito. Ang sabi niya, meron akong pag-asa at ang pag-asa ko nasaan sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. At yung nangyari kay Kristo na nabuhay sa mga patay, hindi ito sikretong bagay, kundi ito ay alam ng karamihan ng mga Hudyo. Even the Roman Empire, they know. Pinabantayan nga nila yung bilangguan. At alam nila na merong Christ na nawala sa bilangguan. Verse 16. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Paul strives to maintain blameless conscience. And to illustrate this mga kapatid, katulad ng isang barko with a clean hull moves smoothly, so a Christian with a clean conscience walks confidently. Yan ang buhay ni Paul. Kaya hindi siya natatakot eh. Hindi niya kailangan ng abogado kasi ang kanyang konsensya ay clear sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Let us go to verse 17 and 18. So after an absence of several years, ito yung kanyang missionary journey, ang sabi niya, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and present offerings. I was ceremonially clean when they found me in the temple courts doing this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. So dito pinapaliwanag ni Pablo, nang pumunta ako sa templo, may dala nga akong kaloob para sa mga mahihirap eh. Nasa templo nga ako para maghandog eh. Ako ay dumaan sa ceremonial cleansing, malinis ako nang ako'y pumasok sa templo. At walang crowd na kasama, there was no crowd with me, walang kaguluhang nangyari. So that is what he explained. Jerusalem, I came to bring alms and offerings and not to start a riot. Paul's visits was about service and not disturbance. Yan ang kanyang argumento. So, ano pa? Bilang pagpapatuloy, 19 to 21 ang sabi ni Paul, pero may dumating na mga Hudyo galing sa ibang probinsya ng Asya. Yan ang sabi niya, who ought to be here before you. Yan yung mga nandyan ngayon na nagdadala ng accusation laban sa akin. Or these who are here should state what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Sabi ni Paul, sila tanongin ninyo kung anong dahilan at anong kaso, krimen ang ginawa ko sa harapan ng Sanhedrin. Unless it was this one thing, I shouted as I stood in their presence. It is concerning
the resurrection of the dead, that I am on trial before you today. Paul calls out the absence of credible witness, and he points to the true issue. The real crime is his belief in the resurrection. When believers stand on core truth, opposition intensifies. Itong mga Hudyo na nag-aakusa, para silang tumatahol sa sarili nilang anino. Bakit? Imagine ninyo, idinidimanda nyo si Paul sa kaso ng resurrection na kung saan kayo man ay naniniwala doon. Paano titindig ang inyong kaso? Kaya sa susunod na verses 22 to 23, then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. Kasi alam ni Felix kung ano nangyari kay Jesus. Alam nila sila nagpapako sa krus. Alam nila yung sekta na nabubuo. Alam nila yung Christianism na nabubuo. So anong sabi niya? Tigilan na yan. When Lysias the commander comes, he said, I will decide your case. So may sinasabi kayo tungkol kay Commander Lysias, na si Commander Lysias ang nagtanggol sa taong ito. Hintayin natin siyang dumating. Pagbalik niya, saka natin pag-usapan ang kasong ito. So sa verse 23, he ordered the centurion to keep Paul under guard. Bantayan si Pablo, but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. Amen? So Felix, knowledgeable about the way, postponed the verdict. He is convicted but indecisive like many today. Si Felix na-convict siya kasi alam niya yung way. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung tungkol kay Christ. Knowledgeable siya. Maaring may conviction pero indecisive. Katulad ng marami ngayon. Head knowledge. They know the truth. Head knowledge. They know Christ. Pero ang puso nila hindi pa rin binuksan ng Diyos para sa pananampalataya. So what Felix did? Felix puts Paul under semi-house arrest. A small mercy in God's providence. Amen? Biyaya na rin yan. At least si Paul, hindi pwedeng galawin ng kahit sino. Pwede siyang dalawin ng kanyang mga kaibigan. Verse 24 to 25, several days later, Felix came with his wife, Drusilla. Ito, dinalo ni Felix si Paul kasama yung kanyang asawa na isang Hudyo rin. So he sent Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. So nandun siguro yung ano nga ba talaga itong pinagsasabi nitong si Pablo na ito. Maring curious, so sinama yung asawa niya, halika, pakinggan natin itong isang Hudyo na ito . So verse 25, as Paul talk about righteousness, as Paul talk about self-control, as Paul talk about judgment to come, Felix was afraid. Imagine ninyo. Hindi nagpaligoy-ligoy si Paul. Hindi siya katulad ng maraming mga pastor ngayon, mambobola, magtuturo ng prosperity preaching at kung ano-ano pa. Sinabi niya ang totoo tungkol sa judgment. At dahil doon, natakot si Felix. That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, then I will send for you. Mga kapatid, this is the climax. This is the climax on why the Apostle Paul was in Rome. Felix and Drusilla listened to Paul speak about righteousness, self-control, judgment to come. Paul does not preach soft prosperity message. He preaches truth that confronts sin. Hindi siya Joel Austin, hindi siya Eddie Villanueva, hindi siya Benny Hinn o kung sino-sino pang prosperity preacher ngayon.
Siya ay naging Paul Washer, John MacArthur, R.C. Sproul, Reformed preachers, nagsabi ng totoo, hindi nagsinungaling. Dahil doon, Felix becomes afraid. Takot sa puso ng isang makasalanan ang dala ng Ebanghelyo. Tandaan natin mga kapatid, the gospel is like a bright light, comforting those who seek the truth, but terrifying those hiding in darkness. Para sa nasa katotohanan ng salita ng Diyos ay kaliwanagan, landas sa katuwiran, pero para sa nasa kadiliman, mag-e-expose ito ng kanilang kalokohan, ng kanilang kasamaan, at katatakutan nilang ma-expose ang kanilang kasamaan. Now let us go to verse 26 to 27 para i-reveal ang puso nitong si Felix. At the same time, nung oras na yon, Felix was hoping that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. Can you imagine? Nakakulong si Pablo. Ang tagal na siyang nakakulong. Hindi siya pinapakawalan kasi naghihintay si Felix ng lagay. Felix hopes Paul will bribe him. He keeps Paul in prison for 2 years, seeking political favor. Imagine niyo, 2 years ang nakalipas, inalis na si Felix, pinalitan siya ni Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, hindi nila pinakawalan si Paul sa bilangguan. Ano pong lesson nito mga kapatid? People reject the gospel not because of lack of evidence, but people reject the gospel because of sin. Because people love sin. They are in darkness, bondage to sin. Unless God opens the heart, people will not see the truth. Amen? Kaya ang katotohanan, para makita, kailangan ng isang pagbabago ng puso na tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa. Amen? Now, let us go to the thematic lessons for believers para sa ating mga mananampalataya. Hamon, challenge for each and every one. 1. Paniwalaan natin na God uses trials as a platforms for the gospel. Gagamitin ng Diyos maging ang mga pagsubok ng buhay bilang plataforma para sa Ebanghelyo. Paul's courtroom becomes his pulpit. Ang bilangguan, naging lugar para ilagay ang kanyang pulpito ng pangangaral sa Ebanghelyo. 2. The world will often misrepresent believers. Like Paul and Jesus, we stand firm, not defend our reputation, but the truth. Amen? 3. A guilty conscience trembles before the gospel. Felix shook under conviction, but refused to repentance. 4. God's providence governs every event, even injustice. Paul's imprisonment eventually leads him to Rome to preach before Caesar. Abangan natin ang susunod na mga kabanata. Tandaan, to illustrate this further, a candle in the wind, a candle flickers in strong wind but does not go out. Likewise, Paul faced political storms, but the Spirit kept him standing. Tandaan din natin, when a doctor gives an honest diagnosis, it may cause fear, but it leads to life. Paul's message to Felix exposed his spiritual sickness so that healing may come.
but Felix refused treatment. Narito po ang ilang reflection questions na pwede nating pagbulay-bulayan, mga kapatid, para sa Bible study, small group, o sa inyong personal na pagbubulay. 1. Do I compromise truth when under pressure? Or do I stand firm like Paul? When confronted by the word like Felix, do I repent or delay? 3. Is my conscience clean before God and men? And the last, do I trust God's providence even when treated unjustly? Sagutin po natin ang mga katanungan yan, personal, or sa small group, or sa Bible study. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the example of Paul who stood with boldness and faith before earthly powers. Give us the courage to stand for truth even when falsely accused or misunderstood. Purify our conscience. May you strengthen our faith. And Father, help us to respond to the conviction of your word with obedience and repentance. May our trials become opportunities for your gospel to shine. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.